trabaho, para po moment. Maayong aga din sa inyong katanan. Although, sili ba na ito may nagabukas tayo. Sa kay Dr. Nenet Pador, ang aton mapisan na Provincial Social Welfare and Development Officer. Sa atong tanan-tanan, yung mga social workers nga yawit Subong, sa siling inyo, duha kadlaw nga social work convention ay agagin. Ang trabaho sa social worker, isa sa wala din mahangpan sa kanaman. Apang sa akon ng pagkaibalo, kagkamuman na kaibalo, ang inyong trabaho isa sa pinaka-mabuknat, pinaka-importante sa aton nga pagpadalagan sa aton nga mga kabanwahanan sa aton sining nga probinsya. Kaya basta social worker, ang kahulugan sina, problema permi ang ginatangok sa inyo. Kung may problema sa mga panimalay, especially sa mga kabataan, at sa mga kababainan, social worker ang dalaganan. Kung may kalamidad, kagpadamo ang mga nagpalagyo sa ilang mga puluyan, kagyara sa mga evacuation center, social worker ang dalagpan. Kadamo pa, no? Kadamo pa ng mga problema, especially na bago kita nakaagi sa Typhoon Frank. Pati si Romel ito nagwa sa TV. Eh, tungkol pa nga mga problema na kaangot sa social work, arain sa inyo nga dapat-dapat. Arain sa inyo nga sabang. Pati si Dr. Padorne, hindi na ako malintang na in the days and weeks after Typhoon Frank, maski na nag-Pulau Bugtaw, wala na mahuway, pati yabana, confiscate niya, hijack niya ang yabana, kaya rin na ipakusina, hindi mo iya na personal driver. May ara, gihapon nagpakamalain siya. So it is a thankless job because maski anong inyo pagtimuha. Daw hindi mo siguro makaangkon sa lubos na patpasalamat sa mga kinapakalagaran ninyo. Gusto na? Ha? Gusto na? Kaya kahapon, masa-isay ko kay kahapon, mga 4 ka oras ang nakaon sa akong panahon sa paglubad sa isang mga problema involving also the social worker of Carles. Ito si Ma'am sa Carles? Awalde? Kay siguro napatay ka mo sa media na may isa ka minoridad na naluwian sa kapitan sa ilang barangay. Daw pa siguro may nagreklamo ang tiya pati ng ginikanan masakaan pa ng bumon na rape ang kapitan. Kaya ano muna kay atubako naman ang babae naluya siya kay kapitan. Naluya siya kung ipasaka ini nga kaso batok sa kay kapitan kaya mapiso si kapitan magimatay ako. Di paano muna na no Romeo and Juliet pala, no? No Romeo and Juliet ano muna pagka kaya kung straightforward na tangi ating kapitan pinundidan gintandong mo rape. Di ba kaya ang biktima niya supposedly nabal nga ipilit lang ako sa akon nga diya kag sa ginikanan magperma sining affidavit. Kag hindi ako iya magtugot nga si kapitan mabilanggo. Kaya muna ang mga trabaho wala mahampan sa kalabanan, hindi nila makita ang mga mabudlay, ang mga very tricky situations kung kaysa kag inyo ginatubak adlaw-adlaw. Kag kapatid pa ko sa radyo nga
ang social worker ko sa Carles kina kuyayaw pa nga kung ito hindi kayo malulos ang iyang trabaho, which is very unfair, no? Very unfair because sa inyo yung tiwaan nyo din na makapakita sa solusyon. Hindi lamang di ko may kaso, kasaka lang, but you also look at the welfare of the people involved, especially the victims themselves. Kaya sa sinigaga, kinakalipay ko makita na isa sa inyo pagkahambalan amo ang paghangop kung anong ini ang sakit sa pamuna-una. Kung ano ang addiction sa droga nga mugin ang isa sa pinaka-pabukan naton kag pinaka-lugma ang problema hindi lang sa Iloilo kundi sa bukos ng Pilipinas at even in the whole world, drug addiction. Kaya kung di mo iniipadaluman ang drug addiction kag ini nagadamo subong problema sa pamuna-una no interrelated. Kaya kung malulong ka ni ang isa ka bata sa droga, laban-laban mapadulong ini sa pagkaguma sa iyang pangabuhi, sa pagkaguma sa iyang isipan. And we can see that in our province and in our city and in our region, ang mga may sakit sa pamuna-una, doon na pabayaan din. Siguro pangudman sa kakulang sa aton nga facilities, kag siguro sa kakulang man sa paghangop, sa pagtitindi, hindi lamang sa mga yara sa gobyerno, kundi sa mga pamilya, sining mga may diferensya sa pamuna-una. Amo na yung idugang naman ini nga problema sa inyo. Kay dari sa ako sa Kapitolyo, sa Malawig nga Tinion, siningit ba may problema man kami sa nakabuhangan grasya niya nag-squat sa tubang din sa Old Capitol. Di uli sa iya pamilya, hindi man siya pagpatunon sa iya pamilya. Kag ang biktima, ang ining may sakit sa pamuna-una, hindi ba siya kauyon kung puli dito, gusto niya dragin, kino kaharian niya dra sa tubang din sa daan sa Kapitolyo. So maayo ining nag-hiwag kamos ning masubong ako sinapol, so that you can continually update yourselves, upgrade your knowledge, mapalapat ninyo ang inyong hibaluan at nahangpan, bahin sa nakalain-lain ng mga problema na adlaw-adlaw inyo minatubang. Because as social workers, you do not work 8 hours a day, 5 days a week. Technically, you work 24/7. Di ba? Kung sa paduda na may problema, di ba ka mukasling sa lunes na napaunata? Kung dumigod, ang nagsimba ka mo kagka, may nalisdan to, may sunog to, bayaan yung pang-misa, no? Maski may mga birthday sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong bata, kag may may nasunugan, kag kinangan sa bulig, bayaan yung mana, di ba? So, hindi yung mga bagay, siling ko, wala lang makalupan sa kalabanan. Pero sa silingan daw, luyag ko na, at least from the viewpoint of the Capitol, we want to recognize the importance of social work in our society. So, kamay inyo duwa kadlaw kapag kululupod, maging talagyan, parang hindi lang maglapitay mo, no? Kundi maging talagyan man nga kamo magabayluhan na isang experiences, exchange knowledge. Your networking will be stronger para nga sa ulihin kung may mga problema na mag-aabot sa inyo, kung hindi pa kamuya ka balos na, kung wala pa kamukaagi sila, sarang ka mo mga marumakon sa iban na may mga experience na sa sinagabagay. So, on this note, let me congratulate the social workers of the province of Iloilo and Western Visayas for this wonderful work that you have been doing. You deserve every praise and commendation. Thank you. And